Yan, hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Muli po, nandito po tayo sa public market o sa night market po ng Calapan City at muli po tayo po ay mangangaral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong dala ay ang salita ng Diyos, ang ating pong sandata ay ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Tanging ang Diyos lamang po nakakaalam, ang banal na Espiritu lamang po nakakaalam kung sino-sino po ang tatanggap sa Kanya at kailangan po natin itong gawin ng may buong pagtitiwala sa gagawin po ng Panginoon, hindi po sa ating po mga sarili. Kaya po we declare that Jesus is King over Calapan City. We declare that Jesus is King over City Market, over Night Market of Calapan City. And we destroy all the works of the enemy, strongholds, spiritual blindness. We cast you out in Jesus' name. We bind you in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And we release the spirit of repentance, the spirit of faith, at we charge the angels of the Lord. Inutusan namin ng mga anghel ng Diyos upang ihanda ang puso ng mga tao, upang ang mga anghel ay kumilos, upang ihanda ang puso ng mga tao at tulungan kami sa pangangalaban ng salita ng Diyos. We cover this place with the blood of the Lord Jesus and we release the glory of God upon this place. At wala po tayong kayang gawin, bagkus po sa Panginoon lamang po natin pinakatiwala po ang Panginoon. Ang lahat-lahat. So tayo na po, pumunta po tayo. Marami pong tao. Saan tayo magandang pumesta po? Pwede na rin dyan. Dito na lang dito. Yan, so sige po. Yan, tayo po ay hili po ng pahintulot na magbahagi po ng salita ng Panginoon. Dito po na po tayo sa halapan po nila. Dito tayo sa likod ng City Mart. Night market po. Stay for us. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po ay muli pong naririto upang magbahagi po ng libreng salita po ng Panginoon. Sa kaunting oras po na kami pong hinihiling ay wala po kami ibang nais na sabihin, kundi po ang pag-ibig lamang po ng Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Marami pong salamat sa bawat isa po na naabot po ng tinig na mikropono na ito. At wala po kaming ibang dinadala na relihiyon o samahan o sekta. Kami po ay hindi po naniningil. Ang tanging lamang po dinadala namin ay ang pangalan po ni Jesus at ang katotohanan ng kanyang kadakilaan, ng kalakihan po ng kanyang pong pag-ibig para sa atin, na kung saan niya pong ibinigay ang kanyang pong buhay upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at manampalataya po sa Kanya. Aming Diyos, aming Ama, hinihiling po namin na sa gabing ito, Panginoon, kayo po ang sumama sa makikinig po ng salita ng Diyos at sa inyo po namin isinusuko ang bawat kaluluwa po na naabot po ng tinig na mikroponong ito at amin pong dinadalangin, Panginoon, na ang biyaya ng iyong pagliligtas, ng iyong pong kahabagan, ang maranasan po ng mga tao, Panginoon, na naabot po ng tinig po na mikroponong ito. Magandang gabi po sa bawat isa at ang nais lamang po namin sabihin, ang pag-ibig po ng Diyos para po sa atin ay nakita po sa isa pong dakilang katotohanan na nakasulat po sa salita ng Diyos sa Juan 3:16. As sabi po sa Juan 3:16, sa aklat po ng Biblia, sa Bagong Tipan, as sabi po doon, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais po namin sabihin sa bawat isa na napakalaki at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya hindi po siya nagdalawang isip na ibigay ang pinakamainam na bahagi ng kanyang buhay, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang puso,
at wala pong iba kundi ang kanya pong bugtong na anak na si Jesus upang siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang lamang po sa ating kaligtasan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay napapatunayan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng buhay ng kanya pong bugtong na anak na si Jesus. Kung may isa pong realidad o isang katotohanan na magpapakita po ng pinakadakilang pag-ibig sa lahat, ang realidad po na iyon, ang katotohanan po na iyon ay makikita po sa isa pong pangalan. At ang pangalan po noon ay Jesus. At ang kahulugan po ng Jesus, ang Diyos ay nagliligtas. Mga kapatid, totoo po ang inyo pong napahinggan, ang Diyos po ay nagliligtas at nais niya na iligtas tayo sa lahat po ng ating alalahanin at suliranin sa bawat araw, sa bawat sandali. Sa bawat araw po, sa bawat sandali, nakikita po ng Panginoon Diyos ang lahat ng kabigatan sa ating mga puso. Nakikita po niya ang lahat ng ating pinagdadaanan, mga sakit karamdaman, problema, mga kalituhan sa buhay, anxiety, depression. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating kakulangan. Kakulangan po sa pinansyal, kakulangan po sa katagumpayan, kakulangan po sa kakayanan, upang patuloy na magtagumpay sa ating pong mga buhay. Subalit nais ko pong sabihin sa inyo, sa kabila po ng lahat ng ating pong nararanasan na kahirapan, ang Diyos po ay nagnanais na pumasok sa ating buhay upang tayo po ay paghariin, upang tayo po ay iligtas. Ang pangalan pong Jesus ay uulitin ko, ang kahulugan po nito, ang Diyos po ay nagliligtas at nais ka po niyang iligtas mula po sa kapahamakan na darating. Sapagkat nasabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Katotohanan po ang sinasabi na salita ng Diyos, ang lahat po ay nagkasala at ang lahat po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong sino man na pwede magsabi na siya ay hindi nagkasala. Wala pong sino man na pwede magsabi na siya po ay hindi karapat-dapat sa kahatulan ng kamatayan. Wala pong sino man na pwede magsabi na siya ay higit na matuwid kaysa sa kanyang kapwa. Ang realidad po ng katotohanan, lahat po tayo, ang bawat isa po sa atin ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay nagkasala at wala pong iba makapagliligtas sa atin kundi po si Jesus. Si Jesus lamang po ang makapaglilinis ng ating pong mga kasalanan. Si Jesus lamang po ang makapaglilinis sa ating pong mga buhay. Maliban po na tayo tumawag sa Kanya at humingi ng tulong, hindi po natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. Maliban po na isuko natin sa Panginoon Diyos ang ating pong mga buhay, ang ating pong mga buhay mananatili pong alipin ng kasalanan, mananatili pong alipin ng lahat ng kabigatan, mananatili po na alipin ng mga problema, at mananatili po na tayo ay talunan sa bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po kalooban ng Diyos na tayo po sa bawat araw ay pinaghaharian ng stress, pinaghaharian po ng mga problema, pinaghaharian po ng mga kasalanan, pinaghaharian po ng mga karuguluhan sa buhay. Ang nais ko pong sabihin sa inyo, sa bawat sandali po ng ating buhay, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay manampalataya sa Kanya at tumarong sa Kanya. Mga kapatid, kami po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos ng libre, hindi po kami naniningil, at wala po kaming iniaabot sa inyo na anumang sobre o anumang sukbutan ng paniningil. Kami lamang po dalawa ngayon ni Brother James po ang magkasama. At hindi po kami naniningil o humihingi po ng abuloy. Kami po ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos ng libre. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit po si Jesus ay napako po sa krus upang sa ating po pananampalataya sa Kanya, tayo po ay maliligtas at hindi po mapapahamak. Inuulit ko po, kami po ay hindi po naniningil sa aming pong ginagawa. Dalawa lamang po kami na magkasama at kami po ay hindi po nais po namin sabihin na dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, nagkaroon po ng daan patungo po sa langit.
nagkaroon po ng daan pabalik po sa ating Ama. Nagkaroon po ng daan upang ang kasalanan ng tao ay makabalik sa kalooban po ng Panginoon. Ayan nyo. Ang nais po namin na sabihin sa inyo, maliban po na ang tao ay magsuko ng kanyang buhay sa harapan po ng Diyos at magsisi sa kanya po mga kasalanan, ang tao po ay hindi maaaring maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi makapapasok sa kaharian ng langit ang mga duwag, ang mga immoralidad. Ang sabi po dito, 2 Corinthians 2:17. 17. 2 Corinthians 2:17. Ang sabi po sa 2 Corinthians 3:17. 2:17. 2:17. 2:17. Hindi po kami katulad ng iba na kinakalakan ng salita ng Diyos sa halip bilang sugo. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatan na ipinapangaral namin ito. Mga kapatid, nais po namin sabihin sa inyo na bilang pagtatapat sa salita ng Diyos, buong pagmamalasakit po namin sinasabi sa inyo na sinasabi po ng kasulatan sa kaharian po ng Diyos ay hindi po pwedeng makapasok ang mga duwag, ang mga mamamatay tao, ang mga sinungaling, ang mga maglalasing, ang mga gumagawa ng immoralidad, ang mga sumisiping sa kapwa lalaki, ang mga sumisiping sa kapwa babae, ang mga mapanghatol ng kapwa, ang mga siloso, ang mga mainggilin, ang mga suwail sa magulang, at mga may galit sa kapwa, sapagkat hindi po makapapasok sa kaharian ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat siya po ay banal. Nais po namin sabihin sa inyo na samantalahin po natin at tanggapin ang salita ng Panginoon habang ito po ay naipapahayag ng libre at ng malaya. Darating po ang panahon, ilang buwan, ilang taon mula ngayon, ang pahayag po ng salita ng Diyos ay pipigilan po. Darating po ang panahon na ang paghahayag po ng salita ng Diyos ay pagbabawalan. Darating po ang panahon na ang Biblia po ay susunugin, uusigin po ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, sila po ay pakukulong. Subalit kapag napahinggan po ninyo ang tinig ng Diyos ngayon, sa pamamagitan po ng mga pangangaral na katulad nito, huwag po ninyong pagpatigasin ang inyong mga puso. Sa halip, kayo po ay manampalataya sa Kanya, tayo po ay magpakumbaba sa Kanya, aminin po natin ang ating mga kasalanan, at tayo po ay magsuko po ng buhay sa Panginoon Diyos. Ang pag-ibig lamang po ng Panginoon Diyos ang makapagbibigay lunas sa lahat po ng ating po mga suliranin at kabigatan sa buhay. At sabi po sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan at lubhang nahihirapan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mag-aaral kayo sa akin sapagkat ako ay mababang loob. Pasalinin niyo ang aking pamatok sapagkat ito ay magaan. Sa Panginoong Hesus lamang po natin matatagpuan ang tubig na titig na papawi sa lahat po ng ating uhaw. Maliban po na tayo po ay lumapit sa Panginoong Hesus, maliban po na tayo ay magsuko ng ating po mga buhay, hindi po natin mararanasan ang kapahingahan sa piling ng Diyos. Amen. Mananatili po na tayo po ay alipin ng kasalanan. May kasabay kami dito Mananatili po na nangihingi. tayo po ay Let's pray alipin for ng us. pagdurusa. Mananatili po na tayo po ay alipin ng lahat ng ating mga depresyon at kaisipan na nagpapabigat sa ating mga buhay. Mga kapatid, marami po ngayon ang nabibiktima ng depression at anxiety. Subalit ang kalooban po ng Diyos ay bigyan tayo ng kasiyahan, bigyan po tayo ng kapayapaan, at bigyan po tayo ng kapahingahan. Kung tayo po ay lubos na nagmamahal sa Panginoon Diyos, kung ang ating pong puso ay inilalakad po natin sa Kanya, mararanasan po natin ang kapayapaan na matagal na po nating hinahanap. Hindi po natin pwede matagpuan ang kapahingahan ng ating kaluluwa, ang kapahingahan ng ating isip sa mga bagay na ating pong nakikita at nahahawakan. Gaano man po
ang katagumpayan ng ating pong maranasan sa mundong ito, maliban po na pagharian ng Panginoong Yesus ang ating pong mga puso, mananatili po na tayo po ay sadlak sa lahat po ng mga paghihirap at pagdurusa sa ating pong mga buhay. Ang pag-ibig lamang po ng Panginoong Yesus ang siyang papawi sa lahat ng kabigatan at sa lahat po ng suliranin sa ating pong mga buhay. Pag po kasama natin ang Panginoong Yesus, naroon po ang kapayapaan at naroon po ang buhay na walang hanggan. Hindi po ang ating relihiyon, hindi po ang ating simbahan ang siyang magliligtas sa atin, kundi po ang pangalan lamang po ng Panginoong Yesus. Si Jesus lamang po ang siyang nabako sa krus, namatay, at muling nabuhay para po sa ating kaligtasan. Ang sabi po sa Mateo 24, Panginoon, kailan ka babalik? Panginoon, kailan mo itatatag ang iyong kaharian? At sabi po ng Panginoong Jesus, kapag nakita ninyo ang mga palatandaan ito, nalalapit na ang aking pagbabalik. Maraming bula ang Kristo ang lilitaw. Magkakaroon ng maraming lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Magkakaroon ng mga digmaan. Magkakaroon ng mga taggutom. Magkakaroon ng mga kahirapan. Ang lahat po ng ito ay sabay-sabay po nagaganap sa ating buong mundo ngayon. Ito po ay katibayan na malapit na pong bumalik ang Panginoong Yesus. At bilang mga manggagawa ng Panginoon Diyos na nag-aalok po ng kanyang salita ng libre at walang bayad, nais po namin sabihin sa inyo, ayaw namin na kayo po ay mapahama. Sa darating po ng mga panahon, sa darating po, sa ilang taon po mga darating, madami pong pag-uusig at mga problema, ang darating po sa lahat ng sangkatauhan, at madami po ang tatalikod sa pananampalataya, madami po ang manlalamig sa kanila pong pag-ibig, at marami pong itataklil ang kanilang pananampalataya. Marami po ang mapapahama. Subalit ang kalooban po ng Diyos, lubusan po nating ibigay sa kanyang ating pagtitiwala. Hindi po tayo kayang iligtas ng lahat ng ating kabuhayan, ng ating magandang tahanan, ng ating mga matataas na pinag-aralan. Ang tanging lamang po na makapagliligtas sa atin ay wala pong iba kundi po ang Panginoong Yesus at ang pagtitiwala namin sa Kanya. Nais po namin sabihin sa inyo na ang pag-ibig po ng Diyos at ang pag-ibig po ng Panginoong Yesus ang siya po magliligtas lamang sa atin. Maliban po na tayo po ay manampalataya, maliban po na isuko po natin ang ating mga buhay sa Panginoong Yesus, hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. Hindi po tayo kaya iligtas ng ating mga simbahan, hindi po tayo kaya iligtas ng ating mga mabuting gawa, at tanging lamang po na makapagliligtas sa atin ay wala pong iba, kundi po si Jesus at ang pananampalataya natin sa Kanya. Maliban po na tayo po ay magsisi sa ating po mga kasalanan, maliban po na tayo po ay tumalikod sa ating po mga kasalanan, hindi po natin matatanggap ang buhay na walang hanggan at tayo po ay lubos na mapapahama. Nais po namin sabihin sa inyo at bigyan po ng pinakamalaking pagdidiin na ang kaligtasan po ng ating buhay, ng ating kaluluwa ay wala pong iba kundi sa Panginoong Yesus lamang. Hindi po kami magsasawa na sabihin sa inyo na ang pangalan lamang po ng Panginoong Yesus at siya magdudulot po ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kailangan na po natin tapusin ang lahat po ng pag-aalimay ng kasalanan sa ating mga buhay, ang lahat po ng pagpapahirap sa atin ng ating pong sakit karamdaman. Kailangan po natin tapusin at pagdesisyonan ang pagpapahirap sa atin ng pagkabalisa, ng pag-aalaala sa kakainin sa araw ng bukas, sapagkat sa sinasabi po na salita ng Diyos na pagsumikapan natin, nahanapin ang kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban, at ang lahat po ng ating pangangailangan sa bawat araw ay kanya pong ipagkakaloob. Ang nais po ng Panginoon, ang kalooban po ng Diyos, tayo po ay mabuhay na may banal na pagkatakot sa Kanya at mabuhay po na may nakilalang pag-ibig. Inuulit ko po, ako po ay hindi po naniningil sa inyo. Kami lamang po dalawa ang magkasama. Hindi po kami humihingi ng anumang kabuloy sa pagbabahagi po namin ng salita ng Diyos.
Ang nais lamang po namin sabihin ay ang pag-ibig po ng Panginoon Diyos ay sapat upang pawiin ang lahat po ng ating mga kabigatan. At paulit-ulit po namin sasabihin sa inyo na dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang Panginoong Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na mauli sa ikatlong araw upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Maliban po na tayo po ay manampalataya sa Panginoon Diyos, maliban po na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay magiging alipin ng kasalanan at hindi po natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay sa Panginoong Jesus lamang. Ang kaligtasan po ng ating buhay, ng ating mga kaluluwa, ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. Maliban po na tayo po ay magsisi sa ating kasalanan, mananatili po na tayo po ay pahihirapan ng kabigatan ng kalooban, mananatili po na tayo po ay magiging alipin ng depression, mananatili po na tayo po ay magiging alipin ng lahat ng pagpapahita at lahat ng pagkalaala. Subalit kung tayo po ay magsusuko ng ating po mga buhay sa Kanya, tayo po ay ibigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi ko po ay kinakayang sabihin na sa panahon po at oras na ako hindi pa nananampalataya sa Panginoon, ako din po ay alipin ng kasalanan. Ako din po dati ay naninigarilyo, nagiinom, gumagawa po ng iba't ibang kasalanan. Subalit nung nakakilala po ako sa Panginoon, unti-unti po, binago po ng Diyos ang aking pong buhay. At tangi lamang po sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesus, masusumpungan po natin ang pagbabago po ng ating mga buhay. Aagawin po tayo ng Panginoong Jesus mula po sa kadiliman, patungo po sa kaliwanagan, upang ibigay po sa atin ang kaganapan ng kanyang pag-ibig. Ang kaganapan po ng kanyang pong pag-ibig na kung saan 2,000 taon na nakalilipas, si Jesus po ay namatay at sa kanyang pong kamatayan, wala po siyang ibang iniisip kundi po ang ating pong mga buhay. At tangi lamang pong iniisip ni Jesus sa mga araw na yun, siya po ay nahihirapan sa cross at unti-unting namamatay. Ang tangi lamang po na iniisip ng Panginoong Jesus ay wala po po kayo ang bawat isa po sa atin at naglalaan po ng minamahal natin sa buhay at ang bawat isa po na naniniwala ngayon at nabubuhay sa mundo. Hindi po namatay ang Panginoong Jesus para sa mga matuwid na tao. Namatay po ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa akin na isang makasalanan, para po sa ating lahat ng mga makasalanan. Hindi po namatay ang Panginoong Jesus para iligtas ang mga matuwid. Kaya po namatay ang Panginoong Jesus upang iligtas po tayong mga nangangailangan ng kahabagan, tayo po mga nangangailangan ng kanyang pagliligtas. Mga kapatid, hindi po simbahan, hindi po relihiyon na makapagliligtas sa atin, kundi po ang Panginoong Diyos lamang. At dahil po namin sabihin sa inyo, paano na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Simple lamang po, dalawang bagay lamang po. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating kasalanan, isuko po natin sa Diyos ang ating pangalitan ng buhay, talikuran po natin ito at pangalawa, tayo po ay manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Isuko po natin sa Kanya ang ating pong buhay. Yeah, basta makalipapag. Tuloy na, kuya, tuloy. Nais ko pong sabihin, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin po ay pangwalang hanggan. Nais po ninyong lumapit sa Panginoon. Sa isa po pananalangin, pwede po kayo sumabay sa inyo pong isip. Amin niya sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Patapos na. Hindi kuya, tuloy siya na. Okay lang. Ay, patapos na naman. Diyos, ay po ay manalangin sa inyo sa mga isip ko na ito ninyo magpapabaan ng gabi po, Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa.
nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Inaamin po namin na kami makasalanan at hindi po namin tayo iligtas ang aming sarili. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming karumahan. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkasala sa amin. Nananampalataya po kami sa Panginoong Jesus na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ang aming kasalanan. Wala sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng aming buhay. Marami po salamat sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakapakinig na salita ng Diyos. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy na ang galaban ng iyong pagpapala, ng iyong pong pag-ibig, ang ipagkaloob sa kanila at maranasan nila ang iyong pong kahabagan. Hinihiling po namin ng Diyos na sa bawat isa po, sa bawat tindahan po na naririto, nagtitinda po. Hinihiling po namin na pagpalain po ninyo sila sa mga nagtitinda po na natirito po sa night market. Hinihiling ko po na pagpalain po ninyo sila at patuloy na hipuin. Pagpalain na kadala po mga pamilya, paundarin po kadala po mga negosyo. Itinadalangin po namin na sa lahat po ng mga kabataan, bigyan po ninyo sila ng kahulungan sa pag-aaral, nakatakas po sila ng pag-aaral, sinayo po ninyo sila sa masamang influensya, at bigyan Panginoon po ng buhay. At sa mga magulang, itinadalangin po namin, Lord Diyos, pag-ibigyan ng kalakasan ng mga magulang, sa kanilang pagkatakulo, Pinamalimigay din sa pinamalimigay. sa kanilang po mga anak, ilayo mo sila o Diyos sa anumang pakikiramdaman at bigyan ng buhay na mapagpala at puno po ng pagkikawaan. Maraming pong salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Ayan po, salamat po sa Panginoon at nakatapos po tayo na pangal po ng salita ng Diyos. Salamat po at bagamat po may mga hamon, may mga challenges po na naranasan po tayo, nananatili po na ang Diyos po ay tapat at mabuti. Ayun. Kanina po may ano pong sumasabay sa atin na naniningil, sumasabay po, dumidikit at mayroon pong hawak ng sukbutan at naniningil po, umihingi po ng abuloy sa mga tao. Kaya po ulit-ulit ko po sinabi kanina, kung hindi po mapapahinggan, hindi po kami naniningil. Kami po ay dalawa lamang. At iniaalok po namin ang salita ng Diyos ng libre. At kanina po doon sa kalagitnaan ay may nagsabi po sa amin na kami daw po ay umipod dahil may pong event doon at nakipaglabanan daw po kami sa mikropono. Kaya po, salamat po sa Panginoon sa mga challenges, sa mga pag-uusig. At tunay po na ang Diyos po ay mabuti. At naniniwala po kami sa Diyos po namin ibinibigay ang lahat ng resulta at ng bunga. Ang Diyos lamang po nakakaalam kung sino po ang mga tao na Kanya pong hinipo. At muli po, salamat sa inyo pong pakikinig sa pagsama at pananalangin pakikisa sa amin pong pangangawan na sila ng Diyos. Muli po, God bless you.